Ito ang pinakabagong Maxim TL508. Napakaganda rin po pala ng pagkakadesign nitong kanyang main headlight dahil mayroon po itong 4 na LED lights pagdating po rito sa kanyang headlight. At dito po sa gilid ay mayroon po siya ritong split na rounded shape na daytime running light. Magkabila po yan. At nandito na rin po located sa harapan ito pong kanyang turn signals. LED na rin po lahat ng kanyang ginagamit para po sa kanyang lighting system. Naka-weave design naman po ito pong kanyang front fairings na matte black dito po sa bandang harapan. At dito po sa gitna, mayroon po ritong SYM logo in chrome color. At mayroon naman po itong adjustable na windshield, clear yung color. At ito pong kanyang braces is nagkaroon po siya ng touch ng carbon. Mataas na rin po itong kanyang windshield which is nakakapag-reduce naman po ito ng patig pagdating po sa mga high-speed RPM. At ito pong kanyang side mirror, nahahawig po yung pagkakadesenyo sa mga sports racing big bike dahil located na dito sa harapan. At nagkaroon po ng touch ng carbon, ito pong kanyang side mirror cover. Kaya very attractive sa ating mga paningin. At dito po sa kanyang side profile, napaka-muscular din. Sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na 508 na decal. At dito po sa bandang itaas, may nakalagay naman po rito na TCS, also known as Traction Control System. Ang advantage naman po nito pagdating po sa mga cornering ay maaasahan nating hindi madudulas itong ating scooter. Dahil nga po ang TCS ay nakakapagbigay po ng balance na pag-ikot ng mga gulong. At pagdating naman po sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with 275mm dual rotor disc brake na naka-flower design along with 2-pot caliper na matte black SIM brand. At ito naman pong kanyang front fender na two-tone color combination, glossy white at matte black. Mayroon naman pong additional dito na oblong na reflector lights dito sa gitna. At ito pong kanyang front suspension ay equipped with USD telescopic fork. Naka-inverted po ito mga ka-LM. Kaya asahan natin pagdating po sa bouncing performance ay napakaganda maglaro ng kanyang front suspension. Dahil nga po ito ay nakadesign pang long endurance. At matte black naman po ang color nito pong kanyang cast wheel. At may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 120/70-15. At mapunta naman po tayo sa kanyang fully digital meter panel display. Mayroon po itong 2 digital display. Isa po rito sa gitna at isa sa kanan. Dito naman po sa kaliwa located yung kanyang mga light indicators. Mayroon naman po itong 2 button selectors dito po sa gitna. At ito pong kanyang handlebar cover matte black color. Mayroon naman pong SIM logo sa gitna. At dito naman po sa kaliwa, adjustable na po itong kanyang rear brake lever. At ang kanya naman pong button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector, horn at ang kanyang TCS. Pwede po nating i-turn on and off yung kanyang traction control system. Habang dito naman po sa kabila, adjustable na rin po itong kanyang front brake lever. At mayroon po itong engine kill switch, hazard at nandirito po yung kanyang electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with the smart key system. Very accessible mga ka-LM dahil nga po remote lang yung ating gagamitin pag atin pong ita-turn on and off itong ating scooter. At ang kagandahan niyan ay included na rin po rito yung kanyang fuel tank at seat opener. At dito naman po sa kanyang right side pocket, medyo may kaluwagan na rin mga ka-LM. Pwede po tayo ritong mag-stored ng mobile phones or gloves. At ang kagandahan niyan ay meron na rin po itong integrated na USB charging port. Para po dun sa mga kababayan natin na mahilig mag-long rides, nothing to worry about. Dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga dalang action camera or mobile phones anytime, anywhere. At dito naman po sa kanyang left side pocket, may nakalagay naman po rito na susian. Well, hindi po natin natanong kung para saan yan. At located naman po rito sa gitna, dito po sa bandang harapan nitong kanyang upuan, ito pong kanyang fuel tank. At ito pong kanyang fuel tip is matte black color, very accessible kapag kayo po ay magpapagas dahil hindi nyo na po kailangang tumayo mula sa pagkakaupo sa scooter dahil nga po located na po rito sa harapan itong kanyang bukasan ng gasolina. At may fuel tank capacity naman po ito na 12.5 liters. At ang ganda rin po nitong kanyang upuan. Mayroon po itong camelback na partition dito sa gitna. At very stylish po yung pagkakatahi at pagkakadesign nitong kanyang seat cover. Mayroon naman po itong two-tone color combination na matte black at gray. At bukod sa makapal na itong kanyang upuan mga ka-LM, napakalambot din ng aking sinakyan. At glossy black naman po itong kanyang integrated na grab bar. Matibay din po at makapal. Medyo malapad na rin po itong kanyang pillion board. Mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip. Mayroon din po itong footrest extension na kung saan ay pwede po nating i-stretch ang ating mga paa kapag nangangalay na sa malayong biyahe.
At titanium color naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan niyan ay equipped na rin po siya ng engine cut-off switch na kung saan kapag naka-engage po itong ating side stand ay hindi po mag-o-operate itong ating scooter. Sa ganung paraan ay hindi po tayo madidisgrasya dulot po ng naka-engage na side stand. At meron naman po itong center stand. At chrome color naman po ang kulay nito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. At very unique naman po ang pagkakadesign nitong kanyang engine dahil gumagamit po ito ng mahabang swing arm. Speaking of engine mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 508 cubic centimeter engine displacement. Naka-inline 2-cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 8 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 33.5 kW at 6,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 49.9 Nm at 5,250 RPM. At pagdating naman po dito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single-sided monoshock with multi-link. Ang advantage nito mga ka-LM ay adjustable. Pwede po natin itong i-adjust depende po sa road condition. Dito po sa mahabang cast bracket nakakonek, ito pong kanyang rear suspension. At dito naman po sa kanyang side profile, glossy white finish, may nakalagay naman po rito na napakalaking Maxim TL, which is ito po yung kanyang model name. At ito po ay 3D emblem, kaya very attractive sa ating mga paningin. At unique din po ang dating nito pong kanyang tail light dahil nahahawig po ito sa clamshell. At ito pong kanyang rear fender, itong naka-emboss na part na to, ito po yung kanyang plate light. At mayroon po itong added na reflector light dito sa gitna. At nandirito na rin po located ito pong kanyang mga turn signals. At LED na po lahat ng kanyang ginagamit pagdating po sa kanyang mga lighting system. At dito po sa kanyang braking system dito sa likuran ay equipped po ito ng 275mm na single rotor disc brake. Naka-flower design po ito along with single pot caliper. At ang kagandahan niya na equip na po ito ng ABS. Naka-dual channel ABS po ang kanyang braking system. Maaasahan natin to mga ka-LM pagdating po sa mga sudden stop na hindi po maglalak yung ating mga preno. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay po ng smooth na braking power. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong 160/60-15. At napaka-sporty po ng dating nitong kanyang stock pipe. Matte black naman po yung color nito pong kanyang napakahabang heat protection guard. Naka-honeycomb design po itong kanyang tip at mayroon po itong dual exhaust. At ang sukat po ng maxi scooter na ito ay may habang 2,215mm, may lapad na 800mm, at may taas naman po itong 1,442mm. Napakabalki talaga ng mga maxi scooter. At may wheelbase naman po ito na 1,543mm, at may seat height naman po itong 795mm. Saktong-sakto ito para po dun sa mga 5'4" and above. At may bigat naman po ang maxi scooter na ito na 227 kilograms. At ang presyo po ng Maxim TL508 ay nagkakahalaga po ito ng 469,900 pesos.